Hindi kinilala ng China ang pagdulog ng Pilipinas sa International Tribunal para marisolba ang issue sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, magpapatuloy ang pag-aaral ng United Nations kaugnay sa apela ng Pilipinas, makibahagi man ng China o hindi. Balita hatid ni Ruth Cabal. Ito ang BRP Sierra Madreng nakasadsad sa Ayungin Shoal. May kalumaan at kinakalawang man, marka ito na ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Continental Shelf at 200 Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ibig sabihin, Pilipinas ang may karapatan na mag-explore sa anumang likas na yaman na meron sa lugar. At ito ang muling ginit ni Pangulong Aquino. So, Ayungin Shoal is clearly within the 200 EEZ. No, that is granted to us by UNCLOS. We are not here to parang challenge China to provoke them into any action. But I do believe that they should recognize we have the right naman to defend our own interests. 1999 nang sumadsad sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre. Mula noon di na tinanggal ang barko at nagre-relyebuhan ng mga Marines sa pagbabantay. Malaki na ang pinagbago ng BRP Sierra Madre sa loob ng 15 taon. Kung nooy bago-bago pa, ngayon maraming bahagi ng barko ang kinakalawang na, gaya ng communication tower nito. Ito ang deck ng barko. Ito naman ang tulugan. Gayunpaman, malayo man ang nakadestino ritong sundalo sa kanilang mga mahal sa buhay at pirming abot kamay ng panganib, hindi naglalaho ang kanilang dedikasyon. Noong Sabado lang habang papalapit sa Ayungin Shoal ang isang civilian na barko, lula ng mga tauhan ng Navy para magdala ng pagkain at ibang gamit para sa mga sundalo, tinangkang harangin ng mga Chinese ang mga sundalong Pinoy. Kinabukasan sinampanan ng Pilipinas sa United Nations Arbitral Tribunal ang isang memorial kung saan daw inisa-isa ang basehan kung bakit sa teritoryo ng Pilipinas ang ilang reefs at shoal na inokupahan ng China. Ito ang Mischief Reef, McKinnon Reef, Subi Reef, Gavin Reef, Scarborough Shoal, Johnson Reef, Quarteron Reef at Fiery Cross Reef. Sa lahat ng reef at shoal na ito, may tinayo ng building ang China. Bukod sa Scarborough Shoal na may 2 hanggang 3 malalaking Chinese ships na nagbabantay 24 oras. Kalakip daw ng memorial ang mga historical evidence at mga mapa na nagpapatunay na nilalabag ng China ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa ginagawa nitong pananakop. Paniwala natin, maganda yung arguments natin, very strong, both sa issue ng jurisdiction tsaka dun sa claim natin, yung merits ng case natin. We went through arbitration primarily because that is a means to resolve the dispute na consistent with the policy, na peaceful, at saka in conformity with international law. Sa pahayag ng China, ginit nitong bahagi ng teritoryo nila ang Nansha Islands o Spratly Island sa Pilipinas at karagatang palibot nito. Hindi raw nito kinikilala ang pagdulog ng Pilipinas sa International Tribunal para maresolba ang issue ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ang dapat daw kasi base sa UNCLOS, ang Pilipinas at China ang direktang mag-usap. Ang sabi ni dating ambassador sa United Nations na si Lauro Baha, dapat lang handa ang Pilipinas sa anumang mahihinatnan ng paghahain ng memorial. We expect find this aggressiveness in the sea. We may expect some other harassment in the form of economic sanctions and people contact. So we should be prepared. The bilateral relations between states should not reach the point of no return, and diplomacy should never end. All along, sinasabi natin we are willing to set aside the dispute and continue to work with China para palawakin at patibayan ng iba pang areas of cooperation natin with China. Kasama na dito ang trade and investment, tourism, education. Sabi ng DFA na asahang tatagal ang pag-aaral ng UN ng 1 taon at magpapatuloy daw ito, makibahagi man o hindi ang China. Ruth Cabal, GMA News.